Dear Kuya Poy, posible po pala talagang ma-fall out of love sa taong minsang minahal mo ng sobra-sobra. Sa sitwasyon ko po ay lalo po itong nagiging mahirap dahil wala namang ibang taong involved. Sadyang ramdam ko lang po na hindi ko na mahal ang 3 years ko ng boyfriend na si Donnie. Ako nga po pala si Alex, 27 years old mula dito sa Pampanga. Sumulat ako sa inyong programa para humingi ng payo kung dapat ba na magpaka-honest na ako sa boyfriend kong si Donnie na hindi ko na siya mahal o susubukan ko pang ayusin ang nararamdaman ko para sa kanya. Ramdam ko po kasi Kuya Poy na unti-unti na akong nagkakaroon ng emotional disconnection sa boyfriend ko o yung nafo-fall out of love na nga. Hindi ko lang po talaga akalain na yung taong minsan kong minahal ng halos higit pa sa sarili ko at naging mundo ko ay bigla na lamang hindi ko na pala mahal ngayon. Nasa punto po ako ngayon sa relationship namin na okay lang na kahit na buong araw kaming hindi nag-uusap. Actually, Kuya Poy, naiirita ako sa presensya niya at sa boses niya. At madalas nga, ay halos ayaw ko na rin siyang kasama. Nauuwi tuloy ang lahat ng ito sa matinding awayan na kahit maliliit na bagay ay nagiging malaki na nga. Tumating pa sa punto na hindi na ako natutuwa sa tuwing ino-open sa akin ni Donnie ang plano niya para sa future naming dalawa. Aaminin ko Kuya Poy, nagiging unfair na ako sa boyfriend ko sa ginagawa kong ito. Pero hindi ko rin po talaga alam ang mararamdaman ko sa ngayon. Naisip ko rin kasi, hindi ba ako nagiging unfair lang lalo kung pepekiin ko ang nararamdaman ko towards him at susubukan siyang mahalin pang ulit? Mas nagiging mahirap pa po ito sa parte ko dahil maayos talagang partner itong si Donnie. Ramdam na ramdam ko talaga ang pagmamahal niya para sa akin. Kaya malimang isipin, parang mas gugustuhin ko nga pong magloko na lang siya sa akin o kaya ay magkaroon ako ng interes sa iba para lang magkaroon ng rason na magkahiwalay na kami. Mas masakit kasing isipin na sadyang hindi ko na lang siya mahal, na walang ibang rason, walang cheating, walang ibang babae. In short, walang problema. Sadyang ayoko na lamang talaga at hindi ko na nakikita ang future na kasama siya. Kuya Poy, sa punto pong ito, ano ba ang dapat kong gawin? Ayoko rin po kasing isipin niya na may iba ako. Kaya nagbago ang pagmamahal ko sa kanya. Kung sakali mang aminin ko ito sa kanya, hindi ko alam kung papaano naman ako magsisimula at kung papaano ko lubos na ipauunawa ito kay Donnie. Maraming salamat po sa pagkakataon sakaling mapili ninyo ang aking kwento sa inyong programang Heart to Heart sa True FM. Lubos na gumagalang, Alex. Namomroblema siya sa pakikipaghiwalay na doon sa kanyang boyfriend na si Donnie. Sila po ay magkarelasyon na nga for 3 years. Ayan, pero sabi nitong si Alex, para mas gugustuhin niya pa raw na magloko na lang itong si Donnie or siya kaya para makapaghiwalay na sila dahil hinahanapan niya ng rason kung papaano siya makakapagpaalam doon sa boyfriend niya. Nang hindi masyado masakit. Pero sinasabi ko na agad sa iyo, Alex, lahat ng pakikipaghiwalay masakit. Kahit pa nga yung nanloko, kahit pa paano nasasaktan din yan. Kapag makikipaghiwalay na siya doon sa taong niloko niya, 'di ba? Dahil sa pagsisisi, 'di ba? Dahil sa kung ano pa man. Ano pa kayo na wala ngang dahilan. Pero ito lang Donnie, meron akong
quotable quote na nakita. 'Di ba? Dati na 'to. Ilang beses na nating narinig ito, pero kapag ka dumarating yung ganitong mga klase ng mga kwento, maganda na maipaalala rin ito, no, para sa iba. Falling in love is easy. Staying in love is hard. Madali lang po talaga na mahulog para sa isang tao. Ha? Yan yun eh. Yung kapag kilig na kilig ka, gustong-gusto mo siyang kasama, o yung para bang kahit hindi ako kumain, basta nandyan ka lang, ganado ako. O kahit na wala akong trabaho, sige, tatakas ako sa trabaho, makapiling ka lang. Yan, yung mga ganyan. Di ba nilalampasan mo na nilalampasan yung iba mga bagay dahil ikaw ay you have fallen in love. Ganyan yan. Nandun pa yung kilig, nandun pa yung excitement, nandun pa yung para bang may element of surprise, 'di ba? Sa loob ng isang relationship. Pero yung to stay in love, diyan papasok yung effort, diyan papasok yung trabaho. Kaya yun yung mas mahirap. Alam mo, Alex, gusto ko lang na ma-realize mo, no, sa 3 years ninyong pagsasama nitong si Donnie, hindi mo kasi naibahagi rin dito. Ang nasabi mo lang, in general, si Donnie ay, kumbaga, ay parang ideal boyfriend. Napakaayos niyang karelasyon. Isa yan sa mga naging bahagi nitong kwento mo, no? Maayos na karelasyon itong si Donnie. Sabi mo nga, ramdam ko yung pagmamahal niya para sa akin sa loob ng 3 years. At ngayon nga, ay tuloy-tuloy pa rin naman ang inyong relationship. It's just that nahihirapan ka dahil a part of you ay sinasabi na ayoko na. Kahit na hindi kita mahanapan ng butas o parang wala namang dahilan. Malamang kasi, Alex, ay nandyan ka na nga sa stage ng relationship ninyo ni Donnie na wala ngang third party, wala naman kayong mga financial struggles, wala rin kayong mga problema sa career sa isa't isa. Sa career ng isa't isa, sa mga trabaho ninyo, ganyan. Pero feeling mo, lumayo na lang talaga yung loob mo dito kay Donnie. Maghunos dili ka. Slow down lang konti. Kasi baka tapos na eh. Baka tapos na ang inyong honeymoon stage sa inyong relationship. Sabi ko nga kanina, yung excitement, yung surprises, yung eagerness na pakiligin siya. O kaya naman si Donnie ay yung eagerness niya na pakiligin ka rin, baka natapos na, baka nababawasan na. At syempre sa 3 years, feeling mo ay kilalang-kilala mo na rin, kumbaga, itong karelasyon mo. Dito na dapat pumasok yung effort to commit dyan sa relationship na pinasok mo. Ito ang hindi alam kasi nung marami na pumapasok sa sa pagbo-boyfriend, sa pag-girlfriend. Sinasagot nyo ang isang tao dahil ang pogi niya, dahil ang ganda niya. Well, that is but natural, ano? Na ganyan naman tayo eh. Kapag ka talagang ang strong nung attraction natin, akala natin tayo ay emotionally ready na rin to commit sa isang relationship. Pero ang nakakalimutan talaga natin is kapag ka ba natapos na ang lahat ng kilig, kapag ka ba natapos na ang lahat ng paglabas-labas namin, ng pag-gimik namin, kapag ka naamoy ko siya na medyo mabaho, bango-bango ako sa kanya eh. Matatapos din ba itong nararamdaman ko para sa kanya? 'Di ba? Ibig sabihin gano'n naman ho talaga, medyo medyo mababaw pa sa una. Kapag tayo ay tinatawag na fall in love sa isang tao. Pero bago ako magpatuloy, eto na muna. Basahin muna natin ang ilan sa mga reaksyon ng mga kapatid natin. Eto, sabi ni Gail, "Hay nako Alex, kung wala ka ng feeling kay Donnie, mag-exit ka na sa buhay niya. Kesa pinapatagal mo pa. At least hindi naman din unfair sa kanya."
No, pero nga kasi baka maging unfair sa kanila parehas, Gail. Kung sakasakaling ito ngang si Alex ay nandun lang sa stage ng relationship wherein ay parang walang bago kasing nangyayari. O parang yung surprises, very predictable na ibinibigay. Yung mga sweet nothings noon ni Donnie, hindi na masyado na-appreciate nitong si Alex dahil sa yun at yun din yung ginagawa niya. Oo, at yun din yung mga sorpresa niya. 'Di ba? I don't know, flowers, chocolates, yung mga ganyan, paikot-ikot na lang sa ganun. Predictable na nga. 'Di ba? Kumbaga parang alam ko na 'yan. Kapag ka anniversary natin bibigay ng bulaklak. Kapag ka anniversary natin magdi-dinner kami. Kapag ka ganito, oy, ibang lugar lang pero it's the same. It's the same thing. Okay? Eto pa ang reaksyon ni Mark Alan Rojas. Sabi niya dapat iwan mo na lang si siya. Niloloko mo lang ang sarili mo kapag ka hindi mo na mahal, iwan mo na lang. Kesa naman, saktan mo pa, maaalagaan pa ng iba. Ha? Basta yun. Ang sabi ni Mark Alan, dapat iwan mo na lang siya kung niloloko mo na lang yung sarili mo. But you have to be certain nga kasi. Diba? That's my point na kailangan mo na maging malinaw sa sarili mo na na-exhaust mo lahat ng effort din sa iyong relationship. Bakit ko nga ba parang ipinipilit ito? Dahil marami po sa mga naghihiwalay ay nauuwi rin sa pagsisisi at nagbabalikan, pero yung iba nagbabalikan nga pero nagkasumbatan, nagkaawayan pa, nagkabilangan at magbalik man sa dati nilang relationship, meron na laging pagdududa na iiwan mo rin naman ako 'Diba? Kailangan, Alex, ikaw ba, are you doing your part dito sa commitment ninyong dalawa ni Donnie? Na sinubukan mo ba na i-reinvent yung mga pagbibigay o pagtanggap ng mga surprises? Meron ka ba mga activities na ibinibigay din dito kay Donnie na you as a couple ay gagawin ninyo? 'Di ba maganda yung ganyan hindi yung tanggap ka na ngalan ng tanggap, naghihintay ka na lang talaga na magkamali yung tao, tsaka hihiwalayan mo na. But then wala ka naman palang ginawang effort. Pagkatapos, pagka nangulila ka sa pagkawala niya, tsaka mo may isip, sana pala sinubukan ko nun yung ganito, no? Sana pala niyaya ko siya sa ganun, ano? Subukan ko kaya. Ayan, may nililigawan na halimbawa, yung ex mo, naging ex mo na halimbawa, kumusta ka na? Ayan na nga sinasabi. Parang ikaw pa ang makakasira ka na naman ng relasyon naman. Ikaw dati yun, nandun sa lugar na yun, ikaw pa ngayon yung papasok. Kasi hindi ko nagawa noon na ipaglaban ka Ayan, hindi ko na... Di ba may mga ganyan mga eksena kasi nga naging kulang doon sa effort. Pero Alex, i-exhaust mo muna lahat ng effort. Gamitin mo na muna lahat yan. Yung effort mo rin to stay in that relationship. Kasi alam nyo yung scotch tape. 'Di ba? Kapag idinikit natin 'yan at natanggal, tapos idinikit natin, unti-unti nababawasan. Yung dikit niyan hanggang sa kailangan mo ng palitan talaga. Yung piraso ng scotch tape na 'yon para maging kapaki-pakinabang. Ganyan din ang mga style natin sa pag-ibig. 'Di ba? Para tayo ay magtuloy-tuloy ang bonding at pagsasama, 'di ba? Kapag may mga hindi na umuubra, luma na yung mga estilo, kung papaano mo pinapakilig, kung papaano mo nga ipinararamdam ang pagmamahal mo sa karelasyon mo, kailangan na ring palitan. What I'm trying to say is, iba ka nung ikaw ay in love nung 20 years old ka, at iba ka na ngayon na 23, 25 years old ka na nandyan ka sa karelasyon mo, nakasama mo nung 5 years ago or 3 years ago for that matter. Itong si Alex at si Donnie. Kailangan meron ding mga adjustments kayong ginagawa. Yung hindi na natural yung kilig mo pero pinipili mo pa rin ang kiligin doon sa taong pinili mo makasama. Yung nabobore ka na sa mga paulit-ulit na mga activities ninyo pero pinipili
Pinipili ha, hindi pinipilit. O pinipili mo pa rin gustuhin at ma-appreciate ang partner mo dahil special na bebe time yun para sa inyo. Ha? Kaya nako ha, yung honesty kailangan yan. Kaya Alex, kausapin mo si Donnie na mayroon ka nararamdaman sa relationship ninyo na ganyan. Na para bang lumalayo ka na. Maybe you or si Donnie may magagawa pa to save the relationship. Para makapag-adjust kayo. Baka nagkakahiyaan kayo. Merong mga bagay na hindi pa kayo nasasabi sa isa't isa. Masakit man, kailangan ng isang seryosohang pag-uusap. And of course, kailangan i-inject din natin dyan ng creativity sa ating relationship. At yun nga yung sinasabi ko, no? Ibahin mo naman yung style mo. From 3 years ago. From a year ago. Kung paulit-ulit na lang, ibahin mo naman. Kailangan maging creative ka rin. At syempre, kapag ka nagtagumpay kayo dyan, yung commitment na mas malalim, mas maa-appreciate nyo rin yan. Kapag ka nalampasan nyo yung stage na yan. Let me just remind you, Alex, at sa iba pa mga katulad ni Alex na parang gusto nang bumitiw nang wala namang kadahi-dahilan. I-remind ko lang kayo, falling in love is easy. Staying in love is hard. Natural yan, yung nararamdaman mo. Hindi yan iba. Okay? Kaya trabahuhin mo muna bago ka sumuko na ng tuluyan. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcast.